Hello everyone, it's me again, ang inyong Kapistok. And for today's video, another ideas and tips na naman or maybe advice. Ano ba? Hindi ko alam eh. Kayo nang bahala po kung anong gusto niyo isipin dito sa video na sasabihin ko. But ito po ang nagiging unang-unang dahilan or nagiging cause ng hindi pagkakaintindihan ng isang single mom and single dad kapag sila pumasok sa isang relasyon. So, bakit? Ba't ko nasabi yon? For example, like me, matagal din naman ako naging single mom and syempre, example ko na naman yung sarili ko dito dahil eto na siya naitanong ko na rin na naman. Once na ang single mom and single dad pumasok sa isang relationship, nagkaroon sila ng another boyfriend o another girlfriend, karamihan sa nagiging cause ng kanilang pag-aaway ay yung kanilang mga anak. Kung paano at sa papanong paraan, eto na po yon. So, halimbawa, si boy, binigyan niya ng pera yung anak ni girl. Without knowing ni girl na nagbigay si boy ng pera doon sa anak ni girl. So, ang nangyayari, nalaman ni girl late na nagbigay pala si boy ng pera sa anak niya nang hindi niya alam. So, ang nangyari si girl, magtatanong, nagbigay ka doon sa anak ko nang hindi ko alam, ba't mo binigyan? Dapat sinabi mo sa akin. Kasi para naman na i-follow up ko yung mga anak ko na, o ayan, binigyan kayo ng tatay nyo or ng boyfriend ko ng pera. Dalhin nyo yan sa tama ha. Ibili nyo ng pagkain. Ibili nyo ng gusto nyo. Wag nyo ibili ng sigarilyo, ibili ng alak, ibili ng kung ano-ano, ipanlibre sa ganito, sa ganyan, kasi nakakahiya. 'Di ba? Tama ba o mali? Nakakahiya, 'di ba? Kapag ang isang single mom and single dad nagbigay doon sa anak mo, tapos alam mo sa sarili mo na yung mga anak mo dinala lang sa bisyo, sa kung saan-saan, 'di ba? Napakasakit para sa iyo dahil mahal mo rin naman yung tao, yung boyfriend mo or asawa mo, mahal mo din naman. Masakit sa iyo sa point na yung pera niya bilang mahal mo din, ginastos ng anak mo nang walang katuturan. Masakit din, 'di ba? Kasi mahal mo rin naman siya, mahal mo din yung mga anak mo. Parang napaka-unfair sa'yo bilang nanay na gano'n ang ginawa ng iyong mga anak. So, ang mangyayari, magtatanong ka ngayon sa boyfriend mo or sa girlfriend mo na, next time, pag binigyan mo naman ng pera yung anak ko, magsabi ka sa akin. Kasi gusto kong malaman kung saan napupunta yung pera na pinaghihirapan mo. Kasi alam naman natin lahat na bilang OFW, ang hirap kaya kitain ng pera, di ba? Hindi naman tayo linggo-linggo sumusweldo. Pangalawa, hindi naman isang minuto lang may pera na agad tayo, 'di ba? So napakasakit din sa isang single parents na yung pera ng taong mahal niya ay mapupunta lang sa wala. So, 'yan ang nagiging cause ng away nila kalimitan dahil si boy gustong magpakatatay sa kanyang mga anak at dahil sa gusto niyang magpakatatay, ini-spoiled niya ng ini-spoiled or sinusubuan ng sinusubuan ng kung ano-ano mga material na bagay para mapalapit sa kanya yung bata. Which is napaka-red flag, 'di ba? Kasi in the first place, nasanay si single mom and si single dad na yung bola or yung pagpapamilya niya o pagpapatakbo niya ng kanyang mga anak ay umiikot lang sa kanyang sarili na kung anong sabihin niya, yun ang nasusunod. So, biglang merong papasok na isang taong naging boyfriend mo, kailan mo lang nakilala, 'di ba? Na biglang papasukin yung pagdidisiplina mo doon sa iyong mga anak. Parang nakakapanibago, 'di ba? It takes time bago mo ma-realize na oops, meron na pala. Oops, kailangan pala umabante na ako. Na oops, hindi ganon. So kapag yung mga binata or dalaga na pumasok sa buhay ng mga single mom and single dad, dapat bago kayo magpakananay or magpakatatay sa kanyang mga anak, isasanggunin nyo muna kung ano yung gusto niyo mangyari doon sa anak niya. Kasi dahil sa mahal nila kayo, ayaw din niyang mapunta sa wala yung perang pinaghihirapan ninyo. So, para sa akin, yan ang unang-unang pinagtatalunan ng lahat. Kaya maraming hindi nagiging successful sa pakikipagrelasyon
ang mga single mom and single dad. 'Di ba? Although kahit mahal nila yung tao, kailangan nila itong himay-himayin or pag-isipang mabuti. Kasi at the end of the day, yun talaga ang magiging cause ng problema at hindi niyo pagkakasundo. So, kailangan kapag pumasok kayo sa buhay ng single parents, dapat alam ninyo yung inyong limitasyon. Dapat consult mo muna yung nanay or yung tatay bago kayo pumasok sa mundo ng kanilang mga anak. 'Di ba? Para nasasabi mo, "Uy, mahal, okay lang ba kung bigyan ko yung anak mo ng pera? Kasi gusto ko mabilhan sila ng sapatos, mabilhan sila ng cellphone." 'Di ba? With explanation 'yun. Hindi hindi kaagad gano'n. 'Pag sinabi nung nanay or nung tatay na, "Wag na muna kasi, marami pa tayong gastusin ngayon. Unahin ko na lang muna yung ganito or puwede namang isa na lang muna and sa susunod isa na naman." Gano'n. Kasi nga, hindi naman karamihan sa mga OFW hindi naman gano'n kayaman, eh, 'di ba? Although may mga OFW talagang mayaman, pero yung sa mga katulad ko na hindi mayaman at mahirap din lang naman, isang kaigsan tuka, napakahirap magbitaw ng gano'n-gano'n lang, 'di ba? So masakit sa'yo dahil mahal mo yung asawa mo or yung boyfriend mo, at the same time nasasaktan ka din. Kasi yung pera ng boyfriend mo or yung asawa mo, ginastos lang ng anak mo sa wala. It's okay kung binili ng pagkain, 'di ba? Binili ng damit, pero yung binili ng alak, binili ng sigarilyo, pinanlibre sa barkada, I think napaka-unfair naman sa asawa mo or sa boyfriend mo bilang ikaw ang nanay ng iyong mga anak. So, yan muna ang video ko sa ngayon. I wish na may katuturan yung video yung ginawa ko and may makarelate ng konti. So, at least, 'di ba? Meron na kayong alam niyo na kahit papaano kung dumistansya ng konti. So, alam niyo na kung anong gagawin kapag kayo ay pumatol sa isang single mom and single dad. Always consult the nanay and the tatay first bago kayo gumawa ng aksyon. Kasi sa ilang dekada ba naman na mag-isa nilang pinapatakbo or pinapalaki yung kanilang mga anak, na sariling desisyon nila yung nasusunod, nakakapanibago din sa isang single mom and single dad na biglang meron na siyang nagiging kahati sa pagdidesisyon pagdating sa kanyang mga anak. 'Di ba? So kung mahal mo talaga yung isang single mom or isang single dad, dapat know your limits. And bago ka magpakatatay or magpakananay sa kanilang mga anak, konsulta mo muna sa tatay or sa nanay para alam ng nanay kung paano babalansehin ang sarili niyang katawan sa kanyang anak at sa'yo bilang karelasyon. So yun lamang po for today's video and have a nice day ahead. Uulitin ko po, mag-ingat po kayong lahat. And may God bless you palagi. Bye for now!